Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Bigman, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Bigman, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Bigman, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi pa nag-post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Bigman, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Bigman, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman pinipin siya. Laging may bago, laging legit. Bigman rules, wag kang bitter kid. Bigman, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di naman ipatakdok, di sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Bigman blazing, lahat ay woke. Bigman, walang katulad. Laging on point, parang sa barilang lakad. Crossfire, deals tighter. Bigman airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Bigman ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Bigman, di mo kaya tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Bigman, siguradong real ka bossing. Okay yan. Bigman, mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Bigman, siguradong real ka, bossing. Okay, good. Another day, another airsoft. Requested by Arca Airsoft from different province. Okay, mga airsoft. This afternoon, review and unbox po tayo ng unit. Okay, shout out, good day and good afternoon sa mga ka-airsoft nating seaman, doktor, attorney, ano pa ba, dentist, nurse. Hello po sa inyo lahat mga bossing. Okay po, shoutout po sa mga ka-airsoft nating construction worker, engineer, ano pa ba, OFW, mga ka-airsoft nating welder, pintor, mason, helper, laborer. Hello po sa inyo lahat.
today is review and unbox ng mga unit ng mga ating ka-airsoft from different province. Okay, Jack Alonso of Toledo City, Cebu. Hello, bossing! Okay, shout out, good day and good afternoon, Martin Lucas Adin of Jensen City. Hello po sa inyo lahat. Ngayon, review and unbox tayo. But before that, syempre, konting chikahan, konting maritesan. Okay, no? Shout out, John Christopher Borsena Guzman. Good PM, Boss Bigman. Pangmalakasang unboxing na naman. Thank you, bossing. Thank you po. Good PM sa iyo, Sir John Christopher. Okay, then Alan Villaris, share done. Thank you, brother. Sabi niya, isang maulan na hapon, mga ka-airsoft. Oo nga, maulan. Grabe yung ulan sa paligid na hindi natin mawari, no? Pero sabi kahapon kasi sa balita, palabas na yung bagyo. Pero, I don't think so. Baka merong bagong pumasok na naman, no? Yan ang pinaka, na mga ka-airsoft, no? Tatapatin ko na kayo, no? Itong season na to, yung pinaka kinakainisan namin. Bakit? Ito yung season na, ang tagal dumating ng mga, hindi naman sobra, no? At saka hindi naman lahat. Pagtawid dagat lang, himbis na usually 2 to 3 days lang, tumatagal siya minsan ng 3 to 4 days, no? Medyo, syempre alam nyo naman dito sa Bigman, hanggat hindi nahahawakan nung ka-airsoft yung mismong unit, hanggat hindi siya nakakapag-send ng unboxing video, kakabaka-baka kami. Diba? Totoo yan, kakabaka-baka kami kasi syempre gusto namin hanggat maaari mabalitaan namin na yung unit is na-receive na ng client in good condition. Diba? Katulad na lang yan yung inilive ko kaninang umaga, diba? Yung unit sira dumating doon sa ka-airsoft. Kung matatandaan nyo yung nilive ko nung nakaraan na AK-47, o di okay siya, real wood, ang ganda. Pero pagdating sa ka-airsoft, nanto siya, basag, bali, no? Sayang, nako, nakakainis, di ba? Kasi ganito, bago lumabas dito yon sa Bigman, okay naka gun bag. Okay? After the gun bag, binabalot pa yon ng bubble wrap. After maibubble wrap, babalutin nyo ng box. 3 layer na ang protection niya. After mabalot ng box, babalutin pa yun ng another final bubble wrap. 4 na layer ng balot. No? Yung item dumating sa ka-airsoft, buo. Base sa kwento niya, walang tampering na nangyari. Okay, good. Sarap pakinggan, di ba? Buo. Ngayon nalungkot siya nung binuksan yung unit. Bakit? Bali yung buttstock. Bali. Halimbawa ito, no? Imagine niyo na lang ito. So ito, nakapaling na ganun. No? Sakit sa kalooban, di ba? Sakit sa kalooban. Although, mga karasa pa, medyo labas na kami ron, no? Kasi nagawa na namin yung trabaho namin. Ano ba yung trabaho namin? I-serve yung order, di ba? I-serve yung order. Ngayon, dahil nga sa kapabayaan ng courier, na mishandle nila yung goods, nagkaroon ng problema sa kanila. Actually, ang dapat na magbabayad nun, ang dapat na magsha-shoulder nun is the courier, di ba? Kasi may mga insurance yan eh. Tandaan nyo, sa tuwing nagpapadala tayo sa mga courier like JNT, like LBC, like Flash, SPX, lahat yan, merong mga insurance. Insured yung item natin sa tuwing bumabiyahe. Insured yan. Kaya kailangan sila magsha-shoulder niyan. Kasi yung insurance binabayaran natin eh. Ipagpalagay na natin na walang nangyari dun sa parcel, sa item. Di kanila na yon yung insurance na binayaran natin, di ba? Kanila na yon. Ngayong may nangyari, dapat magbayad sila, di ba? Kumbaga yung party namin is nagawa namin, yung party nila, hindi nila nagawa ng tama.
ng maayos. Kaya ayun, basag yun sa ka-airsoft natin, bali. Hindi ko lang alam kung paano mapag-uusapan nilang dalawa dyan. Pero tulad nga ng sinabi ko sa inyo, napakahalaga nung unboxing video na ginagawa natin, di ba? Napakahalaga nung unboxing video kasi doon sa unboxing video, yun yung pinaka-ano mo, sandata mo, ebidensya mo na yung unit nung pagkaka-receive mo is ganun na ang kondisyon. Okay? Kaya mga ka-airsoft, makinig kayo sa sinasabi ko. Huwag niyong babaliwalain yung sinasabing unboxing video, no? Kasi mga ka-airsoft, talaga naman, yun ang magiging sandata po ninyo. Okay? Pag naka-encounter kayo ng mga mishandling ng mga ating mga courier. Okay? So, let's begin. Unit ng ating ka-airsoft, Jack Alonso Toledo. Jack Alonso of Toledo City. Ito na po yung unit mo. This is the Glock 18. Trending to sa atin, no? Glock 18, what is good and special about the Glock 18, malalaman ninyo in just a while, okay? Hihimayin natin tong unit na to para maipaalam ko sa inyo, para maipaliwanag ko sa inyo kung ano ba yung pros, kung ano ba yung cons ng isang Glock 18. Okay, next unit natin, Martin Lucas Adin of Jensen. Hello bossy. Akin na nga to. Okay, unit natin ka-airsoft, ito, the M14 Socom. Classic na classic. Ang ganda-ganda nga naman talaga. Ang haba-haba niya. What is good and special about this? Mga ka-airsoft, relax lang. Malalaman ninyo in just a while, no? Limited lang tong ganito nating unit, ha. I think nasa 4 na piraso lang to. Pero nakakadalawa na tayo nito, no? This is pangatlo. And last is yung naka-display. Last yun is yung display natin, no? So, ayun, paubos na po ito. Pero sana lang magkaroon pa tayo nito kasi favorite ko talaga tong ganitong unit sa totoo lang. Favorite ko to, no? Just hope na magkakaroon pa tayo nito. Gustong-gusto ko to kasi M40 niya, no? Grabe, napakaganda, napakalupit, di ba? Okay, so ito yung unit natin mga ka-airsoft. Preview and unbox tayo. Dire-diretso. Nakakadabulol-bulol. Dire-diretso tayo, no? Okay mga ka-airsoft, this is the Glock 18 unit ng ating ka-airsoft, Jack Alonso. Ano ba yung special dito? Ano ba yung meron to? Ano ba yung bagay na gusto nila dito? Okay, so number 1, ang Glock 18 is a pistol na equipped with single fire and equipped with a rapid fire. Okay, ibig sabihin ito yung pistol na dual firing mode. May single fire, may rapid fire. In short, may selector. You can select whatever firing mode you want. Single fire pag nakataas, rapid fire pag nakababa. Okay, tapos ang mga Glock, normally ang mga Glock is not a full metal unit. Okay? Wala kang makikitang Glock na full metal. Mostly of the Glock are 50-50. 50% hard polymer plastic and upper is, yung lower niya hard polymer plastic, then yung upper niya is metal. Metal made of alloy. Okay? Made of alloy, kaya yung unit is hindi natin sinasuggest na gamitan ng 14 kg at saka ng CO2. Okay? Kasi alloy lang po siya mga ka-airsoft. Pwede mo siyang gamitan ng gas na green gas na number 12. And hindi pwede ang 14 and CO2. Yan, okay. Number 12 lang talaga ang pwede sa kanya, no? Ngayon, itong unit na to, kung mapapansin ninyo mga ka-airsoft, may mga other color available for this. Pero itong unit na to, this is a black series. Matte black series. Maganda naman. Pero syempre, yung iba kasi, yung iba gusto silver, yung kung medyo oldies pa yung naghahanap kung tawagin nila, nikelado, di ba?
Gusto ko, Big Man, yung nikelado. Okay, no? Medyo natatawa ko kasi sa totoo lang, nikelado medyo matandang term talaga sa baril yun eh. Gusto ko yung nikelado, makintab. Ay, yung mga airsoft natin eh, no? Ganyan talaga eh. Okay, so, itong hawak ko is dual firing mode. Yung single firing mode version nito, kung tawagin, is si Glock 17. Itong Glock 18 dual firing mode. Pros and cons tayo. Okay, pros and cons. Pros, magaang. Lightweight ang Glock. Magaang. Okay? Ay, sorry. Hindi ko kasi alam kung yung pagiging magaang is pros para sa'yo or cons para sa'yo. Okay? Kasi sa akin, yung pagiging magaang, lightweight, pros na sa akin yun. Tanggap ko yun. Okay? Pero yung pagiging mabigat para sa akin is cons sa akin yun. Meron mga tao na pros ay cons sa kanila yung magaang, gusto nila yung mabibigat. Diba? Pero syempre, magkakaiba kasi tayo ng degree. Magkakaiba tayo ng lawak ng experience sa airsoft. Usually, yung mga malalawak na experience sa airsoft, hindi na sila naghahangad ng unit na mabibigat. No? Naghahangad sila ng unit na comfy, sabi nga komportable gamitin. Okay? Pros and cons. Ano ba mga pros and cons? Simple, magaang. Sasabihin ko na lang yung mga observation ko. Kayo na lang ang maghanay kung pros bang matatawag yun o cons. Okay? Kasi, magkakaiba tayo mga ka-airsoft nang hinahanap sa baril. Di ba? Okay. Kaya, ayan ha. Masasabi ko, ito sasabihin ko lahat na masasabi ko rito ha. Magaang. Lightweight. Simple lang. Compact. Ano pa ba? Kwadrado. Di ba? Kasi yung iba gusto mapoporma. Ito, plain and simple. Kwadrado, maraming kanto. Panglalaking panglalaki, pangbarako. Diba? Simple in terms of upgrade, walang ganong upgrade. Hindi man naka-optic front, hindi man naka-optic rear. Wala man magwell. Okay? Pero may rail sa ilalim para sa mga upgrades like flashlight, laser, etc. Kung anong gusto mong ibihis, kung anong gusto mong ilagay sa kanya. Okay? Trigger, eksakto naman. Grip, eksakto naman. Okay na. Diba? It's just that hindi siya ganun katibay. Okay? Dahil nga sabi ko sa inyo, kung akong papapiliin between single fire and rapid fire, I will choose single fire. Okay? Kung ako papapiliin between Glock 18 or Glock 17, I will choose the Glock 17. Hindi ko pipiliin ng Glock 18. Why? I am not a fan of a rapid fire. Hindi ako fan ng rapid fire. Okay? Tatandaan niyo yan. Hindi ko gusto ang rapid fire. Okay? During the rapid fire, rapido, kung tawagin niya, rapido, no? Walang direction ang bala. Sa 10 balang papakawalan mo, kahit isa, walang tatama. Okay? Siyempre, may maliban na lang kung ang target mo sobrang laki. Ano target mo, gapalad, posibleng may tumama kahit isa. Pero normally kasi nagta-target tayo maliliit lang, di ba? Alam niyo yung 20 pesos na coins, yun ang perfect target Yung 20 pesos na coins. The more na lumalaki, the more na parang hindi maganda. Kasi hindi ka mahahasa the more na malaki ang target mo. Normally, naghahasa tayo dun sa maliliit. Yan, yung 20 pesos na coins. Yun, pwede yun. Okay? Okay. So, yung unit is bagay na bagay, lalong-lalo na sa mga all ages. Okay? Kahit bata kasi kaya tong Glock Kahit matanda, kaya tong Glock. No? Kahit sabihin natin seniors, kaya tong Glock. Yun lang, ang sasabihin ko lang sa inyo, yung rapid fire function niya is torture sa kanya yun. Okay? When I say torture sa kanya, yun ang kadalasan pinagsisimulan nung sira niya. Yung rapid fire function. Well, sa totoong baril talaga naman, di ba, wala namang rapid fire.
Pero nilagyan ng rapid fire dito kasi hindi naman to totoong barrel. Toys to eh, di ba? Nilagyan ng rapid fire ng maker, added features, di ba? Pero pag inabuso natin yung added features na rapid fire na yon, dare me, talagang yung barrel mo, mabilis lang ang buhay. Mabilis siyang masira. Mabilis siyang bibigay kasi hindi siya design para doon sa rapid fire. Okay? Pero dahil ito yung gusto ng bossing natin, wala naman tayong choice kundi ibigay kung ano yung nagugustuhan, kung ano yung request ng ating bossing. Okay? So, let's begin. So silicone oil, pasuyo. Okay, boss, may airsoft ba na pwede magbala ng metal BBs? Actually, lahat ng airsoft pwede mong balahan ng metal BBs pero hindi advisable, no? Kung malawak ang kaalaman mo sa airsoft, masasabi mong hindi pala dapat. Okay? Tandaan mo, pag gumamit ka ng metal BBs, hindi na airsoft yung gamit mo, airgun na. Okay? Ganito, yung motor, okay siyang lagyan ng iba't ibang klase ng fuel. Pero, hindi mo siya pwedeng gamitan ng diesel. Di ba? Motor. Yung kotse, most of the car are gasoline. Pero hindi mo siya pwedeng lagyan ng diesel. Ayun. Okay ha? Kung bakit, makipag-ugnayan ka sa dealer mo ng sasakyan. Ngayon, sa baril din natin, may mga dahilan din kung bakit hindi siya pwedeng gamitan ng metal BBs. At kung ano yung alternative dun sa metal BBs. Dinidiscuss ko yan sa mga daily vlog ko. Manood ka or kaya doon sa YouTube channel namin. Nood ka muna para mapuno ng kaalaman yung isip mo. Then, saka ka bumalik pag talagang sa tingin mo, para sa'yo yung airsoft. Okay? Kompleto po yan eh. Lagi namin dinidiscuss yan kung pwede ba yung metal BBs, no? Pero para lang masagot kita, pwede. Choice mo naman yun eh. Choice mo yun. Pero hindi sinasuggest. Okay? Hindi sinasuggest. Ayan. So, this is the unit. Maglalagay tayo ng silicone oil. Siyempre, number 1 sa magazine. Okay? Kunin natin yung silicone oil natin. Huwag magpapabaya sa silicone oil kasi para yung unit mo tumagal. Press the valve, then spray. Okay. Then, hayaan natin pumasok yung oil. Then, dito rin sa ilalim, spray. Okay. Itong unit na to, naka-fine tuning, naka-trigger job, in short, naka-upgrade to. Okay? Kaya napakaganda, napakatipid, at saka napakalakas sa FPS. Upside down, hindi pwedeng pahiga, hindi rin pwedeng nakatagilid, kailangan diretso, press down. 1, 2. Okay, 2 seconds lang, okay na yon. Mag-e-enjoy ka na ron. Nasa labas ng PAR at naging bagyo na talaga ang LPA na dumaan. Pero di nakaka-affect sa atin, kaso habagat season talaga. Kaya pagsilip ng araw, kahit sandali, airsoft muna. Galing. Galing to ni John Christopher, no? Okay, so this is the unit. Siyempre, this is the magazine. Siyempre, kailangan maglalagay tayo ng bala. Sa paglalagay ng bala, gamit tayo ng reloader para hindi tayo mahirapan. Okay lang na wala nito, kaya lang mahirap eh. Pero pag meron nito, mas madali. Atake natin ito pababa, put your other thumb here, all the way, then dito ilalagay yung bala. Pump lang po tayo mga airsoft. Okay, yan. Ngayon, pag may bungi, kalugin natin sideways para kailangan solid, walang bungi. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Sorry. Okay na to, may silicone oil na, may gas na, may babala na. Ito, lagyan natin ng oil sa ibabaw para hindi maubos ang barrel. Okay, then after malagyan ng oil sa ibabaw, kasa natin, ilock natin, spray tayo sa nozzle. That's it. Okay na yun. Okay mga ka-airsoft, then release, then rest. Bago ipasok yung magazine, make sure na hindi siya nakakasa. Pasok. Kasa. Ready to fire. Always start single fire. Kailangan nasa taas to. Pag ibinaba natin, magra-rapid fire. Okay, single fire. Firing. Try natin single fire. Bababa natin to mga airsoft. Okay. Firing. Burst. Okay. Balik natin single fire mga airsoft.
slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Syempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Tapos itong magazine natin, may laman pa to kasi napakatipid sa gas ng unit natin. Bakit napakatipid sa gas? Kasi naka-upgrade yung mga unit ng Bigman. Okay? So, yung unit, pag itatabi na, make sure wala lamang bala at syempre dapat walang lamang hangin. Pasingawin po. Okay. Unit ng ating airsoft, Jack Alonso of Toledo City, Cebu. Alam mo tong Martin Lucas Adin, unang dapat ipapaship to sa Oton, Iloilo. No? Kaya lang, nagkataon na mag-holiday bukas. So, uuwi sila ng pamilya nila sa Jensan. Kaya mapapalayo, no? Imbis na sa Oton, Iloilo lang, mapupunta siya sa Jensan, no? Hindi ko lang alam kung pagpabalik ng Oton, paanong gagawin nila, no? Kasi kung mag-e-aeroplano, mga ka-airsoft, hindi pwedeng isakay sa aeroplano to, ha? Huwag kayong mag-attempt, huwag kayong matigas ang ulo, makukumpis ka yan, no? Kahit meron kayong tinatawag na official receipt, makukumpis ka kasi hindi talaga allowed ang baril sa aeroplano. Okay? Kaya lang kung may paraan naman kayo, bakit hindi? 'Di ba? Pero ako sinasabi ko, hindi allowed ang baril sa aeroplano. Okay? So, let's begin. This is the M14 SOCOM. Masasabi natin classic na type ng rifle na both nung unang panahon kasi, it doesn't matter kung ganito kahaba, pwedeng gamitin pang assault to, pwede rin gamitin pang tangkihan, pwede rin gamitan pang sniper, no? Okay, this is the M14, classic na classic, makapapansin nyo. Okay? Papansin nyo yung trigger, nandito yung safe, ayan, no? Ayan. Pag nakaganyan, wala. Hindi mo mapapasok daliri mo at hindi mo mapipindot. Pag in-unsafe mo, ayan. Nandito yung selector niya, single fire, rapid fire, nandito. Okay? May rail siya, okay? Conventional talaga na rear scope, then may front scope. Okay? Ano pa ba? Yan, the magazine itself, square type, not the banana shape, no? So, ayan, magazine. Ganda, oh. Diba? This is a 300 rounds pala. Nung una, akala ko 250 rounds lang to. Pero 300 rounds pala to, no? Napakaganda ng unit. May kompleto accessories, oh. Okay. May mga dummy, 'di ba? Mga dummy. Kumpleto siya. Talagang literal na M14 Garand. Sabi nga, 'di ba? Literal na mabigat. Talagang mabigat siya, mga ka-airsoft, pa. Tapos battery type. Okay? So, to. M14 classic to. Okay? Whether lagyan natin siya ng pinakamagandang klaseng battery or eksaktong battery lang or lipoly battery or pinakapangit na battery or stock battery or yung pinaka low grade na battery, walang kaso. Okay? Kaya lagyan mo siya ng matinding battery, kaya lagyan mo siya ng battery na stock lang, gagana siya. Kasi classic unit to. Hindi katulad ng mga M4 na effective kung magandang klase yung battery kasi mataas ang rate of fire. Ganun yung mga M4 eh. Pero siya, don't expect na mataas ang rate of fire nito. Mabagal lang to. Pak, 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 pak. Ganun lang yung rapid niya. Diba? Kasi nga, classic to eh. Pag ito nilagyan natin ng matinding klaseng battery, ay matinding klaseng motor, hindi na siya magiging classic. Defeated ang purpose niya, di ba? So, tulad nga ng sinabi ko, gagamitan lang natin siya ng ordinary. Okay? So, pasok natin, ha? Battery. Pag sinabing di battery, learn how to manage. Hindi pwedeng mag-init, hindi rin pwedeng ma-drain, hindi rin pwedeng ma-overcharge. Okay? Ayan, pasok natin to. Plug natin. Ayan, na-plug na din. Okay.
Ano mga airsoft, sinesecure ko lang yung mga wire. Yan. Para pag sinara natin. Okay, that's it. Nakasara na. Wala na. Okay? Ngayon, firing tayo. Firing. Single fire. Rapid fire. Baba natin to. Ayan, switch. O, diba? Yun, cute lang siya talaga. Sabi nga chill-chill lang. Okay, so this is the magazine. Look pa yung bala. So mga airsoft, this is the magazine. Ang magazine, binubuksan sa ibabaw, binubuhusan ng bala. Okay. Hindi na natin kanya pupunin. Dami laman nito. Tapos, kinakamot sa ilalim. Ayan o. Para yung ibinuhos natin, maitulak niya papanik ng magazine. Ayan, di ba? Kamot lang ng kamot. Ayan, ganyan. Eksakto yan. Dali, baka may mga nagpapa-shoutout eh. Hindi ko nakikita kasi. Okay, pang World War II, sabi ni Alan Villaris. Tama ka dyan, no? Arnel Magbunag, magkano yan, boss? Boss, mag-message ka, no? Mag-message ka sa page para mabigay sa iyo yung detalye. Boss, mo na pwede. Okay, okay. So, ayan, kamot lang mga ka-airsoft sa ilalim hanggang maramdaman yung mabigat na siya, ha? Then, pagpasok sa unit, may kabigatan talaga. Puro front muna, then bali. Ayun, ganun ha. Hindi pwedeng diretso agad. Kailangan front, bali. Okay? Ngayon, ito na. Napakaganda. Single fire. Rapid fire natin. Single fire ulit natin. Napakasarap ng unit. Kaya lang, napakasarap ng unit. Itong unit kasi na to, pang mga oldies. No? Kaya lang, kung ang gagamit nito is yung mga lolo natin, yung mga senior, yung mga tatay natin na medyo may edad na, medyo mahihirapan tingin ko. Tatapatin ko na kayo ha, mabigat po siya. No? Para kang kumakarga ng 4 na kilo hanggang 5 kilo dun sa unit. Just imagine, karga-karga mo yon, hawak-hawak mo yon, yung 4 na kilo. Mabigat po yun mga ka-airsoft, no? So, hindi ko lang alam kung ilang taon si Sir Martin Lucas Adin. Ano yung apelyido niya? Adin. No? Hindi ko lang alam kung anong age niya, pero siguro talagang ito yung type niya, no? Wala naman tayo magagawa, no? Kaya lang talagang Sir Martin Lucas, talagang mabigat po siya. Okay? Every time matatapos maglaro, always release the magazine. Then, syempre, sunod natin clear the chamber. After clearing the chamber, rest the spring. Lagay natin siya sa single fire. Ay, sorry. Lagay natin siya sa rapid fire. Press 1 seconds. Then single fire. Then put it back to safe. Put it back to safe. Ito pala yung safe niya. Okay, unit natin ka-airsoft, Martin Lucas Adin of Jensen. Hello, bossing! Okay mga airsoft, nagdaan na naman po ang isang hapon ng daily vlogs. Mamayang gabi, try natin magkwentuhan session, tanungan portion. Okay, para ma-discuss natin yung mga kaalaman na dapat ma-discuss pagdating sa paglalaro ng airsoft. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman.